Ang natitirang shadow ay handa ng gamitin ng Elemental Riot laban kay Lin Moyo. Nang mabuo ang kasanayan, diretso niya itong inilabas para salakayin ito. Mabilis na sumugod ang pag-atake at bumagsak sa protagonista, na nagdulot ng pagsabog at pagkalat ng alikabok sa paligid. Nang kumalma na ang alikabok, naisaaktibo na ni Lin Moyo ang bone armor para protektahan ang sarili mula sa pag-atake. Habang mahinahong tinitignan ng anino, sinabi niya, ang pangungopya lang ng anyo ko ay hindi sapat para patayin ako. Hinigpitan niya ang hawak ng bone spear sa kanyang kamay, at bigla siyang kumilos. Sa isang kisap mata, pumaimbabaw siya sa harap ng natitirang anino at sinaktan ito, winasak ito. Sa seryosong tono, sinabi niya, ito na ba ang huling bahagi ng pagsubok? Kung ang anino ng matandang iyon ang sumunod, tiyak na hindi ako magiging katapat nito. Habang sinasabi ito, bigla niyang napansin ang liwanag sa itaas niya. Pagtingala, nakita ng bida ang isang napakalaking ibon na lumilipad sa kalawakan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagulat sa kanyang nakita, sinabi niya, isang ibon. May mga buhay na nilalang pala sa kalawakang ito. Hindi siya pinansin ng ibon at nagpatuloy sa paglipad papasok sa kailaliman ng kalawakan. Habang pinapanood itong nawala, bulong ni Lin Moyo, hindi ko alam kung gaano kalayo ito sa akin. Hindi ko maisip kung gaano ito talaga kalaki. Habang nalilito pa rin, biglang may lumitaw na patak ng dugo sa harapan niya. Naglalabas ito ng malakas na enerhiya at nagniningning ng matindi. Nang makita ito, sabi ng protagonista na naguguluhan, dugo. Pagkatapos ay sumabog ang dugo na may nakakasilaw na liwanag at kumalat sa paligid niya. Habang lumalawak ito, sumanib ito sa kanyang katawan, at sa sandaling pumasok ito sa kanya, ang primordial rune sa kanyang kamay ay nagsimulang uminit ng sobra. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kamay na parang nasusunog, at sinabi ni Lin Moyo ng may kaba. Ang primordial rune, umiinit ito, ano ba talaga ang blood essence na ito? Lalo lamang lumalim ang kanyang pagkalito, biglang, may malakas na liwanag na bumulwak mula sa kanyang kamay papunta sa kalawakan. Ang paligid niya ay kumislap na may pulang enerhiya, at agad na may lumitaw na abiso sa harapan niya, Gathering Force Skill Upgraded. Ang Gathering Force ay kumukonsumo ng soul power, tinipon ang kapangyarihan ng mga summon, na mamana ang lahat ng summon skills, at ang mga katangian pagkatapos gamitin ng kasanayan ay limitado lamang ng soul level ng user. Habang nasa Gathering Force state, ang pagpatay sa mga kaaway ay nagbibigay daan sa pag-aani ng kaluluwa ng kaaway, sumasaklaw sa soul consumption, at nagpapataas ng soul level. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting kumalma ang lahat. Nang man-ira ang enerhiya, ang misteryosong asul na matandang mandirigma na nakaupo sa mangkok, ang parehong nakita ni Lin Moyo nang una siyang pumasok sa hindi kilalang kalawakang ito, ay lumitaw sa harapan niya at sinabi, "Kumusta, maliit?" Nang marinig siya, yumuko agad si Lin Moyo nang may paggalang at sinabi, "Binata Lin Moyo bumabati sa nakatatanda." Ngumiti ang nakatatanda at nagtanong, walang formalidad. "Kaya, nasisiyahan ka ba sa origin skill?" Nang marinig ito, bulong ni Lin Moyo sa sarili, "Origin skill?" Saka napagtanto na ang pinag-uusapan ng nakatatanda ay ang upgraded na Gathering Force, at yumuko muli, sinabing nasisiyahan siya ng labis. Nang marinig ang sagot na ito, naging seryoso ang matandang mandirigma at sinabi, "Alam kong marami kang tanong. Halimbawa, ang higanteng ibon na nakita mo kanina ay ang multo ng isang source bird, na nagdadala ng bloodline of origin. Ang primordial runes ay nagmula sa source blood nito. Ang kanyang mga salita ay may bigat ng mga sinaunang lihim." Pagkatapos ay tumingin siya sa mga anino at nagpatuloy. Noong araw, hindi mabilang na eksperto mula sa lahat ng larangan ang nag-away para sa siyam na primordial skills na ito. Ang dugo ay nagkulay sa mga bituin mismo, ngunit ang mga sinaunang lihim na ito, ang masyadong maraming malaman ngayon ay hindi mabuti. Tumingin sa primordial rune sa kamay ni Lin Moyo, nagpatuloy siya, "Para sa iyong origin skill, ang pag-abot sa antas ng tunay na primordial skill ay hindi imposible, ngunit napakahirap. Ngunit kung ang isa ay makakasanayan kahit isang primordial skill, may pagkakataong maging isang invincible supreme powerhouse." Ngunit habang nagsasalita, biglang may naramdaman ang nakatatanda at nagulat. Nakatitig sa primordial rune ni Lin Moyo, tanong niya nang hindi makapaniwala, "Sandali, maliit, mayroon ka talagang dalawang primordial runes?"
Ganap nang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging seryoso si Lin Moyo at agad na nagtanong, nakatatanda, nais ko sanang magtanong, paano ko may upgrade ang aking pangalawang primordial rune para maging origin skill din? Ngunit hindi sumagot ang matanda, tinitigan lang siya ng may kinakabahan at nakababahalang tingin. Nang makita ang ekspresyong yun, naisip ni Lin Moyo, ang matandang ito ay may killing intent sa akin. Dahil ba gusto kong i-upgrade ang pangalawang rune? Ngunit kung kaya niya akong patayin, sumalakay na siya. Mukhang nililimitahan siya ng mga patakaran ng kalavakang ito. Pagkatapos ay mahinahong sinabi ng nakatatanda, binata, ang kasakiman ay kayang lumamon ng isang lungga ng ahas. Mayroon ka ng isang origin skill, gusto mo talagang subukan ng isa pa? Alam mo ba kung gaano ito kapanganib? Sumagot si Lin Moyo nang walang pag-aalinlangan, nakatatanda, kahit ano paman, gusto kong subukan. Kung mamatay ako dito, patunay lang yun na hindi pa ako sapat na malakas. Nang marinig ng matandang mandirigma ang sagot na ito, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang malakas na alon bago ipahayag, kung yan ang iyong pinili, magsimula na. Agad na nagtipon ang madilim na enerhiya sa isang lugar, at sa loob ng ilang sandali, ang buong rehiyon ay napuno ng mga madilim na mandirigma. Sa pagkakataong ito, ang larangan ng digmaan ay higit na kakilakilabot kaysa dati, at kahit saan sa kalawakan ay napapaligiran ng mga shadow warriors. Tumingin kay Lin Moyo, sinabi ng nakatatanda, basta't makaligtas ka sa kanilang mga kamay. Nang makita ang walang katapusang hukbo, seryosong naisip ng protagonista. Lahat sila ay level 88 at 89 na halimaw, ang bilang nila ay lumalampas sa 100,000, at mayroon pang 3 god-level shadow giants. Ganito pala, balak niya akong patayin sa pamamagitan ng pagsubok mismo. Sa kaisipang yon, itinaas ni Lin Moyo ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang leyon, na nagpahayag, lumabas kayo, aking hukbo. Hindi ako gaanong kadaling patayin, sa pagkakataong ito, ang aking summoning skills ay walang takip. Sa isang panig ay nakatayo ang walang katapusang Dark Warrior Army, at sa kabilang panig ay ang Skeletal Legion ni Lin Moyo. Nang makita ng nakatatanda ang laki ng mga summon na yun, tuluyan siyang natulala, at kahit malamig na pawis ay lumitaw sa kanyang mukha habang bulong niya, ang batang ito ay nagtataglay pala ng isang summoned army na ganito kalaki? Samantala, pagkatapos tawagin ng kanyang skeleton soldiers, agad na isinaaktibo ni Lin Moyo ang Strong Soldier ability. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang Lake General Legion Enhancement at Elemental Aura, na nagpadala ng mga alon ng kapangyarihan sa bawat summon. Dahil naaktibo ang Elemental Aura, lahat ng Skeleton Warriors ay nagising ang Elemental Attributes, Flame, Storm, Frost, Lightning, at Poison na kumalat sa bawat Skeleton Warrior. Ang buong hukbo ay pinagkalooban na ng kapangyarihan. Nang kumpleto na ang mga paghahanda, nag-utos si Lin Moyo na sumulong. Ang mga Skeleton Warrior ay sumugod ng buong bilis at agad na winasak ang ilang Shadow Warrior sa unang sagupaan, na pinunit ang hanay ng kaaway sa nakakatakot na bilis. Habang pinapanood ito, ang matandang nakatatanda ay nagulat at bulong, paano ito nangyari? Bakit ang batang ito ay nagtataglay ng ganitong mga kasanayan? Sampay ng mga patakarang ito, kung hindi ay ako mismo ang magpapawi sa kanya. Ngunit ang ilang malalakas na Shadow Warriors ay lumaban at winasak ang ilang Skeleton Warriors. At doon nagsimula ang tunay na labanan. Sa sandaling yun, itinaas muli ni Lin Moyo ang kanyang kamay at sinabi, hindi pa ito tapos. Pagkatapos ay tinawag niya ang Skeleton King. Sa pagsisimula pa lamang ng pagtawag, ang mga kalapit na Skeleton Warrior ay nagbago anyo sa Elemental Forces at nagtipon sa isang lugar. Sa ilang sandali, ang mga elemental na kapangyarihang yun ay nagsanib at lumitaw ang makapangyarihang Skeleton King. Tumingin ang Skeleton King sa malawak na Shadow Warrior Army sa harap nito. Pagkatapos ay nagbigay si Lin Moyo ng isang utos, lipulin silang lahat. Nang marinig ang kanyang utos, itinaas ng Skeleton King ang kanyang espada at sinimulang buuin ang God-slaying skill.